Mga boss, bukod sa pag-aalaga ng mga manok, ito rin ang isa sa mga ginagawa natin dito sa farm, ang mamitas ng kalamansi para tayo may pang-deliver sa ating suki na kumukuha ng 50 kilos kada linggo, at dito tayo kumukuha ng pangkonsumo natin dito sa farm. What's up guys, mga boss? Ito sa mga inahin muna natin na hindi ginagamit tayo magpapatuka. Ayan, at kailangan nating patukain muna sa umaga bago tayo mamitas ng kalamansi. Ay kailangan patukain at napainumin muna ng tubig ang ating mga alaga, siyempre. Yan, dito naman sa baba, ito yung mga pulit, mga late born na mga manok namin dito. Ulit at mga late born stag. Ayan, dito sa farm ay kailangan pakainin muna bago tayo gagawa ng ibang trabaho kagaya ng pagpitas ng kalamansi. Ayan, kasama ko at siya yung nagpapatuka dito sa baba sa mga pulit sa late born. Ayan guys, at kung nakikita nyo, napakarami yan, pero mas marami pa dun sa banda sa taas. Dito naman, mga boss, guys, ay prepare ako ng mga 3x3 para sa ating mga broodcock, sa ating mga tandang. Ayan ang mga 3x3 na ginagamit natin bago tayo magsalang ng mga inahin dyan. Bago tayo tutungo sa ibang trabaho, kailangan matapos muna natin ng prepare ito. Kailangan natin isalang muna bago tayo mamitas ng kalamansi, kasi ito yung pinakauna dito, mga manok muna bago ang ibang trabaho kagaya ng pagpitas ng kalamansi, dahil importante talaga maayos natin ng kalagayan muna ng mga manok bago tayo magtrabaho ng iba. Yan, 3x3 para sa pagsalang, kasi season na ngayon ng pagpapa-itlog para sa breeding. Ayan, medyo lumalago na nga yung damo dito at ang panayang ulan, kaya hindi pa nag-grass cutter ang mga damo. Yan, tuloy lang tayo sa paglagay ng ng mga 3x3 sa ating mga broodcock. At may katulong naman tayo. Katulong naman tayo sa paglagay para mapabilis ang ating paglagay ng mga 3x3, at ako na bahala magsalang. Ang style ng salang dito, padalian lang, ibigay mo lang sila sa tandang para wag mo nang hawakan, para masanay. Kasi kung asa lang na hawakan yung inahin, ay hindi masasanay ang tandang maghabol, yung kung sa ano pa manligaw ng inahin. Yan, dito na tuloy pa rin tayo kapag sit up ng mga 3x3 bago tayo mag-uumpisa sa pagsalang. Ayan na guys, at mga boss, salang na tayo. Ayan, binibitawan lang natin muna ang mga inahin para masanay, wag nating hawakan. Kasi masasanay sila kapag pagka hinahawakan mo bago para sumakay sila para sila sumampa, kailangan yan, pabayaan mo lang masanay na ligawan nila. Pero kapag talagang wala, mapapansin mo hindi nakakasampa yan, kailangan next na paglagay mo sa kanila, hawakan mo na. Ayan, tuloy pa rin tayo dito. At pagkatapos natin magsalang guys, ito na. Kailangan natin magpitas ng kalamansi para makompleto natin ang 50 kilos na
i-deliver sa kumukuha dito ng 50 kilos kada sa loob ng isang linggo. Ay yun ang kinukuha ng aming dinideliveran ng aming suki na kumukuha. Yan, dandaan lang ang pitas natin guys kasi wala tayong hawak na gunting. Hawak ang mga gunting natin ay ginagamit ng kasama natin sa pagpitas. Kaya ako dito pinuputol ko lang yung sanga, yung pinagbungahan niya. Kasi kapag pinitas mo siya na hindi kasama ang pinagbungahan ay maaaring madaling masira ang kalamansi. Kaya dito tayo guys, oh. Mapapansin nyo, no? Puro manok to dito. Ang daming manok, pero kahit pa paano may mga kalamansi sa gitna. Kaya malaking pakinabang itong kalamansi dito sa farm. Dahil malaki-laki rin ang naibibenta bawat linggo. May pang-bili ng mga kailangan. Gaya ng ulam. Kaya-kaya niyang i-produce ng kalamansi. Ganito guys, mga boss, ang buhay caretaker sa farm. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo guys, mga boss. Sana paki-subscribe nyo po ang aking channel at paki-like. Maraming salamat. God bless us all, mga boss.